Plano ng Metro Manila Council na magtayo ng modular bridge sa piling lugar sa Kamaynilaan. Ito'y upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapikong nararanasan sa Metro Manila. Ang detalye sa ulat ni Julius Disamburo. Matapos ang kanilang pulong na pagdesisyonan ng Metro Manila Council na magtayo ng isang modular bridge sa ilang lugar sa Kamaynilaan upang maibsan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Ito ay ilalagay sa kahabaan ng Roas Katipunan Avenue, partikular sa may CP Garcia at gayon din sa may EDSA Santolan. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, ang nasabing modular bridges ay kagaya ng bakal na tulay sa Malolos, Bulacan at San Fernando, Pampanga. Nagkaroon ka ng instant flyover na gagawin sa mabilis na paraan. Parang Lego. Nung ginamit ito sa Skyway, yung bakal na ramp, umabot tayo, alam ni Mayor Olivares, mga 6 years, 7 years ginamit yun. For light vehicles lang to, Chairman. Kaya ng truck eh. Ginagamit ng truck sa San Fernando, di ba? Pwede na rin gawin permanent. Depende sa susunod na administrasyon. Magkano po kaya yung isang modular? DPWH na siguro ang magpapaliwanag. Sila ang gagawa niyo. Sila ang gagawa. Sinang-ayunan din ng ilang alkalde at vice-alkalde ang pagkakaroon ng isang centralized traffic management team na siyang tututok na lang sa sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan upang hindi lang EDSA ang siyang pagtutuon ng pansin kundi pati na din ang mga side streets. Kailangan yung LGU at yung SPG ay magkaroon ng coordination para may pagpatuloy yung programa at ma-issue traffic sa iba't ibang mga intersection sa Metro Manila. Kailangan natin lahat yan eh. It's time to probably harmonize all traffic policies dito. Maganda intensyon ng bawat isa, pero kung magkakanya-kanya, mabigat po. Basta kami, handa po kami tumulong dahil nakita namin magandang ginagawa ng HPG. Meron ng usapan, kino-coordinate na sa mga local government unit. And kami, willing kaming mag-give way again ang City of Manila kung makatutulong itong Metropolis Unified Traffic Management System. Hihigpitan din ngayon ang pagpapatupad ng no car, no parking policy para sa mga pribadong sasakyan at no terminal, no franchise policy para sa mga pampublikong sasakyan. Pagkakamali na rin namin sa Metro Manila leaders na we allowed yung ganong klaseng sistema na kapag ka ikaw ay meron kang kotse, grahe, okay lang. No? So panahon na siguro para itono natin kung yung direksyon, kung ano ba talaga yung klaseng traffic management ang gusto natin sa Metro Manila. Kasama din sa pulong ang hepe ng Highway Patrol Group na siyang katuwang na ngayon ng MMDA sa pagpapatuwad ng mga batas sa lansangan, pati na ang paggawa ng paraan upang maibsan ang tila bagang mala parking lot na sitwasyon ng trapiko. Nag-extend sila ng appreciation doon sa nagawa ng Highway Patrol kahit paano ay napaluwag natin yung daloy ng trapiko. Sabi ko nga yung target ko na 10 minutes, na-increase natin ng 15 minutes kahit paano na-attain natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburo.